Yung ginagawa natin na harapin o tanggapin ang discomfort ay hindi yan delikado. Ito ay sadyang mahirap lang talaga natanggapin dahil ang growth ay wala sa comfort zone mo. Ang growth ay nasa pagkatapos ng struggle, kaya kailangan natin itong matanggap. Ito yung part 2 ng vlog natin tungkol sa anxiety disorder explain. Ganito yan. Sabi ni Dr. Claire Wicks, yung mga pangit daw na nararamdaman natin na dulot ng anxiety disorder ay isa lang daw yung chemical sa utak na walang kabuluhan o walang kwenta na pinapalagahan mo o pinapahalagahan natin. Kapag kasi pinapahalagahan natin yon, yung walang kwenta na yon, ibig sabihin yung buhay talaga natin ay magiging walang kwenta. Kaya sinasabi na pinapahalagahan dahil nga inaabangan natin, binabantayan natin, at higit sa lahat, ini-entertain natin o doon na tayo nakapokus. Kaya kapag ganun kasi yung ginagawa natin sa sarili natin, nawawala talaga tayo sa realidad. Ito yung paliwanag dyan kung paano nalikha yung chemical sa utak na walang kwenta na sinasabi ni Dr. Claire Wicks na pinapahalaga natin kaya nawawalan tayo ng interes sa buhay. Nasabi ko na ito pero sasabihin ko ulit para mas klaro. Ang anxiety disorder mo at ang isip mo at ikaw ay magkakahiwalay ang mga yan, pero iisa sila sa katauhan mo. Ganito yan. Kapag hindi pa disorder ang anxiety mo, tandaan nyo kapag hindi pa disorder yung anxiety mo, kapag nagdadrive ka ng sasakyan, anxiety ang tawag dyan kung bakit hindi mo binabangga sa mga nakakasalubong mo na sasakyan at hindi mo sinasagasaan ang mga naglalakad na tao sa gilid ng kalsada. Ito ang paliwanag kung bakit sila magkakahiwalay. Yung anxiety mo, isasabi niya sa isip mo at yung isip mo, isasabi niya sa'yo. Kaya ikaw mismo, hindi mo ginagawa yon na ibangga. Ang anxiety, ibig sabihin, proteksyon natin o depensa natin. Ang isip naman, ito yung nakikita natin, naririnig natin, naaamoy natin, nalalasahan natin, at nadadama natin. At ikaw naman ay ikaw yung gagawa o kikilos. Yan ang paliwanag na magkakahiwalay sila. Ngayon, dito naman tayo sa anxiety disorder. Kailangan ninyo itong maintindihang mabuti para malaman nyo kung saan nanggagaling yung mga pangit nyo na pakiramdam, yung mga discomfort na yan o yung mga hindi ka nais-nais na kaisipan. Kasi ganito nga yan, ang anxiety disorder at ang isip mo at ikaw ay magkakahiwalay pero iisa pa rin kayo sa katauhan mo. Ito ang paliwanag natin dyan. Kapag naging disorder na ang anxiety mo, asahan mo nagagana talaga ang fight, flight, freeze mo kahit anong oras nang hindi mo inaasahan. Kaya yung isip mo, ganito ang nangyayari. Yung natural na nakikita mo, naririnig mo, naaamoy mo, nalalasahan mo, o yung nadadama mo ay nawawala sa realidad. Kumbaga, yung hindi makatotohanan ay nagiging makatotohanan na dahil nga sa fight, flight, freeze mo na dulot ng anxiety disorder mo at ikaw mismo ay naaapektuhan rin at ito yung mga reaksyon mo, naiinis, nagagalit, natatakot at nag-aalala. Ang anxiety disorder ay hindi mental disorder pero naaapektuhan nito yung mental health natin. Noong una, naiisip natin na ang pagkabalisa ang dapat sisihin sa lahat ng mga bagong sintomas na ito na ating nararanasan. Kaya gumagawa talaga tayo ng paraan para malabanan ito. Dapat nating mapagtanto na ang anxiety disorder ay hindi dapat natin sisihin dito sa kung ano ang nararamdaman natin. Kaya yung kalusugan natin sa pag-iisip ay bumabagsak. Ang dahilan kung bakit ang ating mental health ay bumabagsak ay walang kinalaman ang anxiety disorder natin dito. Lahat ng ito ay may kinalaman sa ating patuloy na pagkikipaglaban sa pagkabalisa, pagtatangka na itaboy. Itaboy ang lahat, yung paglaban, labis na pag-iisip, pag-aalala at mga pagtatangka upang malaman ang lahat. Ito ang dapat nating tigilan sa ating kasalukuyang estado. Dahil sa lahat ng mga bagong sintomas na ito na nalikha natin, nag-aalala tayo, nag-iisip tayo at lumalaban pa ng gusto na nagre-resulta sa paghina ng ating mental health. Kaya naapektuhan ang ating mental health dahil ang ating utak ay binigyan natin ng napakaraming gawain na dapat gawin. Dahil sa kawalan natin ng kaalaman, tayo ay nasa isang masamang cycle ng sarili nating ginagawa.
Ang mga epekto ng pag-aalala at labis na pag-iisip ay yun yung sinasabi ni Dr. Clairwex na kemikal sa utak na walang kabuluhan na nilikha natin. Ang tanong ngayon, paano alisin yung sinasabi ni Dr. Clairwex na kemikal sa utak na walang kwenta? Ang sagot ay kailangan mong ramdamin yung mga pangit mo na pakiramdam para yung kemikal na yun ay mapakawalan. Kaya nga sinasabi ko na ramdamin dahil yun ay isang disorder lang. Hindi yun galing sa isip mo na nakikita mo, naaamoy mo, nalalasahan mo, naririnig mo o nadadama mo. At hindi rin ikaw yon na nagiging tanga o nagiging bobo. Yun ay ang anxiety disorder mo na walang ibang ginawa kundi pahirapan ka, lokohin ka at takutin ka. Hindi ikaw yan at hindi yan ang isip mo dahil yan ay kemikal sa utak na walang kwenta na nilikha ng anxiety disorder mo na kung ayaw mong harapin at ayaw mong tanggapin ay nagiging alipin ka talaga. Kaya nga sinasabi ko na tanggapin ninyo yung mga discomfort para makita ng isip mo yung realidad. Kaya ko sinasabi na magkakahiwalay ang anxiety disorder mo, ang isip mo at ikaw ay para maintindihan mo yung kaguluhan na nangyayari sa'yo. Dahil yung akala mo na magulo yung isip mo, mali, hindi ikaw yun. Anxiety disorder mo yung magulo dahil pinapagana niya yung fight, flight, freeze at lahat ng mga nararamdaman mo, yung nararamdaman mo dito, physical o psychological ay sobrang pangit at yun ay napapansin mo at tinuturing mo na isang disaster. Kapag gumana yung fight, flight, freeze mo dahil sa anxiety disorder, yung isip mo, wala ito sa realidad. Dahil nga yung hindi makatotohanan ay nagiging makatotohanan sa isip mo at ikaw naman ay magiging alipin kung hindi mo ito tinatanggap. Halimbawa, nahihilo ka o masakit ang ulo mo, ito ay napapansin mo na at ito ay binibigyan mo ng masamang kahulugan na baka may cancer ka na sa utak, ganun din sa nahihirapan kang huminga, baka ma-heart attack ka, nanghihina ang katawan, baka may malalang sakit na dahil nga sa fight, flight, freeze mo. At ito kasi yung adrenaline rush at ito ay nag-iiwan ng physical symptoms dahil sa nadidrain yung energy mo. Sa psychological naman ay nag-iiwan ito ng isang magulong isip na baka sinasabi mo rin sa sarili mo na nababaliw ka na at kung ano-ano pa. Alam nyo mga ka-anxiety, kaya lalong lumalala yung mga nararamdaman natin na physical symptoms, psychological symptoms ay dahil yan mismo sa panghuhusga natin, dinadagdagan natin ng judgmental na yung mga nararamdaman natin na mga pangit ay totoo. Dahil ang pinakapaliwanag talaga dyan ay hindi na gumagana yung parasympathetic nervous system natin para tayo ay pakalmahin. Dahil wala nang ibang gumagana kundi yung fight, flight, freeze natin. At kapag gumana yung fight, flight, freeze natin, yun na, doon na tayo nagpo-focus at yun, binibigyan natin ng masamang kahulugan. Kaya lalo tayong nahihirapan at lalo tayong natatakot. Yung pagrereklamo sa nararamdaman, pag-iwas at lalong-lalo na yung paglaban at lahat ng mga kung ano-anong paraan para mawala ang pangit mo na pakiramdam ay hindi yan gagana. Bagkus pinapalala mo lang ang sitwasyon mo. Kaya yung chemical sa utak na walang kabuluhan na sinasabi ni Dr. Clairwex ay patuloy mo lang nililikha. Kaya patuloy kang nakakaramdam ng mga pangit.